Isang oras, 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Damdaming Bayan. Yan ang nagngangalit, nagngingit-ngit na privilege speech ni Senate President Chis Escudero matapos umanong gawing bida ang Senado sa controversial na issue ng maanumalyang flood control projects. At dito nga po diretsang pinangalanan ng senador si dating House Speaker Martin Romualdez bilang utak ng umano'y paglilimas sa kaba ng bayan. At ito po ay sa pamamagitan nitong mga maanumalyang ghost projects at maanumalyang budget insertions. Ito pong mga insertion na ito ay nagiging issue ngayon dahil nga po doon sa mga kickback. Bagamat hindi nga po per se masama ang insertion, sinasabi po natin paulit-ulit na. Pero dahil po dito sa mga kickback, kaya po naging negatibo na ang dating nito sa publiko. Ayon nga po kay Senator Escudero, wag magpadala sa script at sarswela ni Congressman Romualdez at kung nais daw nating lumutang ang katotohanan, dapat mapanagot kung sino ang tunay na nasa likod ng nasabing mga anomalya. Pero may sagot po dyan si Congressman Romualdez, hindi nagpatinag at tugon po niya, ang akusasyon ni Senator Escudero ay isang expose, kundi hindi daw po isang expose kundi isang DDS script na paulit-ulit at walang bago at wala rin daw po itong katotohanan. Damdaming Bayan. Napakainit ng issue sa flood control projects at gayon din po sa mga ghost projects na mismong ang Pangulo nga ang nakatuklas sa isa sa mga ghost projects dito po sa area ng Bulacan. At kahapon ay may bago na pong investigator and special advisor ang ICI at ito nga po sa katauhan ni dating PNP Chief Azurin at pinalitan niya po si Baguio City Mayor Benji Magalong na dating special advisor at investigator ng ICI. So abangan natin kung ano na ang mga susunod na mangyayari dito at kumusta na nga ba ang isinasagawang investigasyon ng ICI at sana ay may ma-report na sila
nila sa publiko kung kumusta na nga ba ang investigasyon dahil nagsimula na po sila dito sa mga isinasagawa nilang investigasyon kaugnay nga ng mga maanumalyang flood control projects. Pero sa kasagsagan nga po nitong issue ng flood control projects ay sana ay hindi rin po napag-iiwanan o hindi rin po natin napapabayaan ng iba pang mga issue na dapat pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno. At ilan nga po dyan, base po dito sa ating report ay may 2 probinsya po dyan sa Mindanao ang nakitaan naman ng hindi kumpleto o Ghost Farm to Market Road Project. Actually po hindi ito bago dahil maraming mga lugar, hindi lang po dyan sa Mindanao. Ang akala mo talagang yung iilan sinasabi nilang may proyekto pero wala naman. At totoo po yan, yung mga Farm to Market Road Project na masasabi ko na ako mismo, mayroon din akong nakita na sinasabi kompleto na pero hindi naman po kompleto. At marami po yan, hindi lang po yan dyan sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. For sure, kapag inimbestigahan, malamang sa malamang ay meron tayong makikita at may mabubulgar na mga ganitong Ghost Farm to Market Road Project. Daming bayan. Pag-usapan natin yan mamaya dahil for sure ang Agriculture Secretary ay may ginagawa na rin pong pag-check dito sa mga infrastructure program na ito sa sektor naman po ng agrikultura dahil mismong si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nagsabi po na 2 maanumalyang proyekto ang natukoy dyan sa Davao Occidental sa pagitan ng taong 2021 at 2022. Daming bayan. Sa maya-maya po, nandito na si Lakay Mayor Dayo Macalma, pero bago tayo mag-commercial break, puntahan muna natin ang report ni Giselle Ricaforte na babanggit ko po ang flood control projects, ang mga ghost projects, ang issue sa ghost projects kung saan po nadadawit ang mga senador, mga kongresista at mga taga-DPWH at ilan pa pong mga kontraktor. Ito po, ICI hindi daw papayag na gamitin ng anumang grupo at tiniyak na hindi masasakripisyo ang kalidad ng trabaho. Ayon po yan sa kanilang executive director. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, siniguro ng Independent Commission for Infrastructure sa ating mga kababayan na mananatili silang independent at hindi pagagamit sa sinumang individual o anumang grupo sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, hindi makikisabay sa daloy ng politika ang komisyon. Kagayaan niya ng sambayan ng Pilipino, nais ng ICI na malaman ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa iskandalo. Sabi pa ni Osaka, pabibilisin nila ang proseso ng investigasyon nang hindi nasasakripisyo ang kalidad ng kanilang trabaho. Magiging maingat niya sila sa pagsisiyasat upang mapalabas ang katotohanan at hindi magamit sa political agenda ang ICI. Kahapon, inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na kasuhan si Saldico at mga opisyal ng Public Works Department kaugnay ng 289.5 milyong piso na road bike project sa mag-asawang Tubig River sa Nawan, Oriental, Mindoro. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH15, Giselle Ricafort. Ngayon po ay araw ng, ano ba ngayon? Tuesday, September 30, 2025. Huling araw na po sa buwan ng Setyembre. Ito po si Sister L. Elaine Apit. At mamaya po sa ating pagbabalik, makakasama na natin sa programa sila kay Mayor Dayo Macalma. Babalikan natin ang mga maiinit pang issue mamaya. Kumustahin natin ang Malacanang. Ano ba ang update sa Malacanang? Alamin natin kay RH14, Ms. Leth Narciso yan mamaya. And of course, dyan sa Senado, sa mataas na kapulungan at sa mababang kapulungan, kumusta ba ngayon ang environment? Mainit ba? Tahimik ba? Ano ba ang mga update dyan? Dahil nga po ay nagbababag itong si Senator Cheese Escudero at former House Speaker. Actually, pare sila dating House Speaker at dating Senate President po ang medyo mainit ngayon ang
pasaringan. Actually, hindi. Nagbababag sila. Nagpaparinigan sila. Actually, hindi parinigan. Direktang ang pinangalanan nitong si Senator Chis Escudero, si House Speaker, o former House Speaker, Martin Romualdez. Pero marami pa po tayong pag-uusapan. Ang presyo ng produktong petrolyo nga pala, no? Mayroon pong... ano ba ngayon? Bawas presyo ba? Epektibo na? Dagdag bawas pala ngayong araw, ano? Yun pong produkto ng petrolyo ay mayroon pong dagdag bawas. 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene, samantalang 20 centavos naman po ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. So, centavos lang ito, pero 90 centavos medyo mataas yung taas presyo ng diesel at kerosene kumpara po sa tapyas presyo naman sa gasolina. Daming bayan. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, 23 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. RH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayon, Fake ka ngayon, ha? Fake Barbie ako today. Barbie na hindi maganda. I like you, Atar, Sister L. Thank you, Lakay. At Pero, 86 days na lang. 86 days na lang. Tignan mo nga naman, 86 days bago magpasko. Mano po, Ninong Deo. Kaya pala, sabi ko na ba't naamoy ka na yung bonus, eh, ha? Sa Roas Boulevard na Balakay, ang bonus. Nasa Roas Boulevard na. Ayan, malapit-lapit na yan. Ayan, kaya lang kanino ko pa napapansin, ha? But puro kayo insertion, ha? Kasi Lakay, nagbababag sa Senado at sa mababang kapuluan tsaka sa Senado. Mukhang diretsahan na kasi Lakay pinangalanan ni Senator Chis. Si House Speaker na. Ayan. Ikaw! Hindi, wala namang gano'n. Ang utak. Ayan. Sabi nga nun, siya ang mastermind ng ganitong anomalya. Ayan, sa insertion. Ayan, sabi naman nung isa, ayan, sa presinto ka magpaliwanag. Ano sinabi gano'n? Ganun ba? Sa presinto ka magpaliwanag, ayan, ikaw, ayan, yung mga flood control mo, ayan, ikaw pumoporma dahil gusto mong tumakbong vice-presidente sa 2028, ha? Kaya parang ang sip-sip mo kaya kaya script mo DDS. DDS script daw Lakay eh. Gusto mo maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Ang aga pa para sa politika Lakay samantalang dapat ang pina-prioritize natin itong mga issue ngayon sa atin na affected halos lahat ng mga Pilipino Lakay. Pero sabi ni Idol Lito-Lito Lapid-Lapid, sabi niya wala namang masama sa insertion. Yes. Wala naman nga Lakay. Ang masama, yung kickback. Ayan, oo. Sabi niya, yung insertion, kung ang insertion ay nakapagpapasaya, ayan, nakapagpaligaya, ayan. Akala ko kung ano. Ikaw talaga. Tapusin mo muna ako, baka mag-react kasi ikaw naman kasi yung mga word mo. Alam mo naman ang lito-lito, lapid-lapid. Ay, siya ba mismo nagsabi niyan? Hello po, Sen. Ang insertion, sabi niya walang masama dyan. Kung ito ay nakapagpapaligaya, nakapagpasaya, at nakatulong sa ating mga kababayan. Oo, Lakay. Tsaka di ba marami tayong mga... Actually, dito sa atin maraming lumalapit na inilalapit din natin sa ilang mga opisyal ng gobyerno para matulungan. Kaya sabi niya, ayoko nung amendment, di ko masyadong maintindihan, insertion na lang. Kasi ngayon Lakay, ang ginagamit na nila dahil nga negative na ang dating ng word na insertion ay amendment na lang. Ayan. At in fairness sa insertion ni Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ayan, maraming salamat Sen, ha? Ayan, pero yung insertion niya na nakapagpasaya, nakapagpaligaya, ayan, hindi sa taga-Parañaque, sa amin sa Pinili. Ayan. Ayun, Lakay, nagkapagpatayo ng doon, di ba, kalsada? Ayan, pero hindi po flood control project. Yes, kalsada talaga. Kalsada. Na maganda. Pinuntahan ba naman kasi ng mga mayor namin sa Pinili, Ilocos Norte, si Mayor
Romela Labasan at saka si Vice Mayor Bumaglag at buong konseho Yes, so talagang parang Sen, lagyan mo naman kami ng kalsada. Pinuntahan ako rito sa DCRA sa Manila. Manong, sabi na, samahan mo kami kay Senator Lito lapid-lapid. Gusto namin humingi ng tulong para makapagpaayos naman yung proyekto dun sa atin sa Pinili. Sabi ko, bakit kay Senator Lito? Sabi ko, kay Manang Aimee. Bakit naman lang kay Manang Aimee? Si Manang Aimee, kababayan natin. Oo, kasi Ilocos Sabi ni Mayor Labasan Manong, nakadawat kami. Ano nakadawat? Nakahingi na kami. Nakahingi na. So parang kay Senator Lapid naman. Napapanood namin sa Batang Quiapo si Supremo, mukhang mabait. Pakisabahan kami. Sinamahan ko tama-tama, may insertion ako. Naipagawa ang kalsada. Which is actually, pero ng gobyerno yun at dapat na mapunta lang din talaga sa taong bayan. Abay, tuwan-tuwa nga yung mga kababayan kong mga Mayor, Vice Mayor, mga konsehal doon. Ayan, sina Brad, ayan, Konsehal Meg Coloma, ayan, Meggy, ayan, abay, iba ang Senator Lito Lapid-Lapid. Abay, hindi lang nagbigay ng pondo para sa FMR to, hindi flood control. Farm to Market Road. Ito ay nag-i-exist na Farm to Market Road. Kasi Lakay, alam mo ba sa Mindanao, may natuklasan si Secretary Chu na hindi pala nag-i-exist na Farm to Market Road. Ay, marami. Actually, nabanggit ko rin yan kanina, Lakay. Marami. Ako nga, mayroon alam pero bago yun, sabi ni Senator Lito Lapid-Lapid, kababayan mga to, kainin natin sila. Akala ko sa mang-inasal lang kami pakainin. Saan kayo kumain? Abay, pinakain kami dyan sa Japanese restaurant dito sa may Century Park. Naalala mo yan? Yes. Tuwan-tuwa yung mga kababayan kong taga Pinili, Ilocos. Yes, sabi nila, sila Mayor. Wow, Japanese restaurant to. Ayan, sabi ni Senator Lito Lapid, order lang kayo, anong gusto nyo? Sen, pinakbet lang po. Wala. Nag-order ng pinakbet sa Japanese resto, ending pinalabas. Ayan, anyway, nakatikim sila ng salmon sashimi. Abay, tuwan-tuwa yung aking mga kababayan. Ayan, maraming salamat, Senator Sen. Ayan, mga ganyan. Ganyan po kasi mga kaibigan, mga senador, dahil may mga pork barrel din sila. Hininga ng ang mga LGU siya, mga kababayan natin. At ang maganda doon, Lakay, yung talagang mga nilapitan mo, doon talagang nagbibigay naman na talaga ng suporta din. Ayan, si Senator JB, nagpapaliwanag sa 2x2 kanina. Alam ko't nakatulong din sa Eastern Samar ito kina Governor Ben Ebardone. Ayan. May mga din sila doon. Ayan, Senator Lapid. Ayan, kaya nung election number 2 ang Lito Lapid sa Pinili. Talaga, Lakay. Siyempre, number 1 si Aimee. Pero at least, di ba, Lakay, yung mga ganun, sana po ganun yung gagawin, hindi yung ibubulsa. Ayan. Mayor, Engineer Director Ronel Tan, ayan, ang RD sa Region 1, ayan, paki-check nga po yung aming farm to market road doon. Yes. Ilang kilometro ba yan? Ayan, at saka ilang inches ba ang kapal ng semento tsaka lapad? Ayan, kapag ba dinaanan niya ng medyo malaki-laking sasakyan, di ba masisira? Paki-check nga yan, baka mamaya hindi na kayo makaulit kay Lito Lapid. Daming bayan. Sana ganyan lahat, mahabigan may nakikita yung pinupuntahan, hindi yung ghost. Ayan. Pero ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay talaga naman andyan na sa Senado kahapon at may mga nagsipsip, Yeah. Grabe ka naman sa word. Papalakas lang. Ganun ba? Bakit? Nakita niyo na bang si Madam VP Sara na woman to beat sa 2028? Kaya sabi ng ibang senador, yung budget ng Office of the Vice President, yung aking pondo, bawasan natin. Ibigay natin sa OVP. OVP. Ayan, sino ba yun? Of course, understandable kasi kababayan. Batang digong to, Senador Bongo. Ayan, in fairness to naman si SPG Lakay. Ito marami rin itong natulungan. Si Malasakit. Ayan, Senator Jinggoy. Ayan,
Ewan ko lang kay Marcoleta at saka Robin Padilla. At Senator Bato de la Rosa. Ha? Damdamin Bayan. Sandali lamang, Let. Ano ang latest sa Malacanang? Ngayong sinasabi ng VP Sara kahapon na ang Marcos administration ay unstable. Wow, malupit. Sinabi niya yan lakay sa kanyang interview. Ay, sa speech niya. Yeah, pahinga natin. Take it away, RHTV. Do you think the government is still stable given the hit? Ma'am, bakit po? Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Ayan si Vice President Sara Duterte Carpio, pero may sagot ang spokesperson ng Malacanang, Yusek Claire de la Fuente Castro. Ayan. Ang sabi, anong pinagsasabi mong unstable? Ayan. Take it away, RHTV. Ayan. Asa ng reaksyon ni Yusek Claire Castro. Ayan. Magaling daw kumanta ito ha? Parang Claire de la Fuente lang ha? Ayan. Take it away, Yusek. Ang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyong pagbuyan niya o pagbulga sa mga ganitong klaseng anomalya. So hindi pwedeng sabihin na wala nagagawa ang ating Pangulo. Siya mismo, tandaan natin, ang nagpasimula ng pag-iimbestiga nito. So kung ito man ang bansa natin ay hindi magiging matatag, hindi pwedeng mangyari yan dahil hindi papayagan ng ating Pangulo yan. Ayan, ang tapang din ng Yusek Claire Castro na wala lang palikpik ang damit. Ayan. Damdamin. Grabe na naman sa wala malpalikpik. Cute nga yung damit niya. Ayan, Modern Filipina na tawag doon lakay. Pero alam mo, Sister L, ayan, sa darating na presidential elections, abay, alam mo, pagandahan ng ano ito, ng slogan at campaign anong tawag doon? Advocacy. Ayan. Sa issue ngayon ng Sister L, ng corruption ngayon. Palay ko, yan ang magandang gawing slogan ng mga kandidato against corruption. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Yan siguro ang mga mabentang campaign slogan sa darating na eleksyon na Sister Eldel. Galit na ang ating mga kababayan sa issue ng graft and corruption. The order is dead or alive. The order is dead Iba naman or alive. yan. Iba naman yan dong. Ayan, tapos na ha. Ayan, pero hinahanap ka rin ng iba ha. Lain ng mga lugar na laganap na naman ang drugs. Ayan. Yes, Ay, Mayor Bico, pakicheck nga, sino ba ang police chief ng Pasig, ha? Diyan sa may Napico, Pasig, ayan, diyan sa may malapit sa Rosario, ha? Abay, lantaran na naman po ang, ang bentahan ng drugs, ayan, mga kabataan, anak, talaga na mga nakakalungkot. Ayan, paging,
May pideya pa ba? Meron pala kay Nasaan yung sinong anti-narcotics ng PNP? Ayan. Bakit lumalaganap na naman ang nagbabalik na naman ang droga? The order is dead or alive. Kumusta ka na, Mr. President? Ayan. Pero bago nating pag-usapan pa ang ilang pang mga issues, nasa linya natin ang ating reporter sa Malacanang. Ayan. Pero si Congressman Saldico nag-resign na at ang sabi daw po ay mag-aala MacArthur daw siya. Ayan. I shall return in due time. Pero alam mo Lakay, may mga netizen ito, nababasa ko lang to kapag nag-i-scroll ako madalas. Ano sabi? Ang sabi, subok-subukan mo lang talaga magpakita dito paglapag mo talaga. Sabi talagang gagawan ka namin mang inasal. Ayan. Mukhang gagalit ang taong bayan, Lakay. Ayan, sabi rito, sana yung galit ni Cheese, sana sinabi niya nung siya pa ay Senate President. Ngayon Lakay, para silang former House tsaka Senate. Yung mga ex, ayan. Mas maganda sana, banatan nyo kung kayo ay Present. Leader ng Kamara at Senado. Ayan. Sabagay. Pero dapat hindi kayo nag-aaway. Sabagay. Kasi hindi maganda. Sabagay, tama lang siguro na ex na sila kasi kung sila ang leader, mas magulo. Tsaka magulo, Lakay. Mas nakakahiya. Yes. Maapektuhan yung trabaho nila bilang mga head kapag ganoon. Pero alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos, pangunahan daw ang panunumpa. Wow! Pasumpa sila ngayon. Nino? Ang mga bago opisyal ng League of Vice Governors. Akala ko governor. Ito Lakay. Sino ba mga sikat na vice governor? Wala masyadong kilala Lakay yan. At Madam Dana Sandoval ng Immigration. Sino nga bang chief ng Immigration ngayon? Sino bang head ng... Ang kilala ko lang si Miss Dana. Kasi siya lagi natin interview na kayo. At saka ibang administrasyon nandiyan pa rin ang si Miss Dana. Dana Sandoval. Hindi ito na papalitan halos. Ganyan po, pagka magagaling po mahabigan ang mga opisyal ng gobyerno, ayan, kahit na sino administrasyon, kinukuha. Ayan, panahon pa ng dating Pangulong Digong, andyan na ang Dana Sandoval. Ayan, panahon pa yata ni Macapagal. Diosdado Macapagal, nandiyan na ang Dana Sandoval. Ayan, nakauwi na ba si Congressman Dong Gonzales ng Pampanga? Hindi ko alam Lakay Manang Milky, i-check mo nga sa roll call ng attendance ng Pero Kongreso. parang hindi pa Lakay. Ayan, kung nakabalik na si Congressman Dong Aurelio Dong Gonzales Gonzales ng Dong Gonzales Pampanga. Ayan. At saka yung isa pa, yung congressman ng Quezon. Ayan. Si Congressman JJ Tan. JJ Suarez. Ikaw magagalit sa'yo si Governor Tan. Si Immigration Commissioner Joel Anthony Villado Lakay ang commissioner ngayon. Ayan. Balik session na. Ayan. Bubalik na ba si Kong Dong Gonzales? Kong JJ Suarez. Lumabas din ba? Sabi ang na alam ko lang si bubit, Kong, yung isang Kong. Bakit gano'n? Si Kong Saldico. Hindi ko alam yun Kong Saldico. Ang alam ko lang yung dalawa. Alam na. Of course, ang alam ng public is si... At saka si Congresswoman Estela Suarez Kimbo. Ayan. Sa bagay, okay na si Wala naman yun dahil hindi na congresswoman. Ayan. Yung dalawa. Yung dalawa na lumabas. Dong Gonzales Nasa at JJ Spain ba yung Suarez. isa? Si Congressman Lakay? Sino? Madrid? Nasaan ba siya ngayon? Di natin alam. Alamin natin sa immigration yan at kay Sec Boying. Kasi di ba naispatan nga daw siya sa Singapore. Iba rin itong si Sec Boying. Kung makaalas ka rin itong mawang ito, hindi na makabalik yan. Pero report muna mula sa Malacanang, RS14. Ayan, sino ba ang presidente ng Vice Governors League? Let Narciso please come in. Saan ito gaganapin? Sa Malacanang ba o sa Manila Hotel? Good morning. Lakay, Sister El, manunumpa ngayong araw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang
ang mga halal at Malacanang. bagong talagang mga opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. Nabatid na ang National Executive Board ng LVGP para sa taong 2025 hanggang 2028 ay pinamumunuan ni na Bataan Vice Governor Maria Cristina Garcia bilang National President at Batangas Vice Governor Dodo Mandalas bilang National Chairman. Ang LVGP ay nagsisilbing forum para sa mga vice-gobernador sa buong Pilipinas para sa pagpapalitan ng best practices, pagsusulong ng mga lokal na legislasyon at pagtutulungan para sa national at regional development. Samantala, bibisita rin si Pangulong Marcos Lakay sa Philippine International Convention Center para pangunahan ang muling pagbubukas nito. Magkakaroon ng ribbon cutting ceremony at iikot rin ang first family sa PICC. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina First Lady Liza Agneta Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Sumailalim ang PICC sa major renovation at restoration project. Layo nitong gawing moderno ang pasilidad sa pag-upgrade ng teknolohiya at interiors habang pinananatili ang original na disenyo bilang paghahanda para sa 50th anniversary nito at na matataon rin sa hosting ng Pilipinas ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Lakay? Yan, Miss Let, sino ang presidente ng Vice Governors League? Si Dodo Mandanas ba? Di ba gobernador yon? O tapos na siya? Vice Governor na siya ngayon, Lakay, pero siya ang chairman. Ang presidente, Lakay, ay si Vice Governor Chris Garcia ng Bataan. Ayun. Sino ang presidente? Sino ang governor pala ng Batangas ngayon? Si Ate B? Si Governor si Ate B ba? Hindi natin masyado narinig. Si Ate B pala. Ayan. Okay, so sa PICC, anong oras pupunta ang presidente dyan? Abay, alam mo, in fairness sa mga Marcos din, ito yung mga naitayo ng kanilang administrasyon. PICC, Cultural Center, Film Center, San Juanico, ano ba yung mga yung mga infrastructure na gawa ng legacy ng ng tatay. Ayan, bukod sa Presidential Decree 1081. Ayan. Hindi makakalimutan. Inaasahan Lakay na kasama maging si dating First Lady Imelda Marcos mamaya. Ayan, dyan tayo sumikat ng mga PICC. Dyan lahat ng mga convention, internet convention, mga concert, mga tsaka ganyan. Yung theater na bumagsak mo dyan, Lakay. Film Center, wala. Yan, Film Center. May sumpa na yata doon kasi may mga namatay dyan ng minabadaling construction dyan yung PICC kasi, Lakay, ay bibida yan syempre next year para sa ating hosting ng 2026 ASEAN Summit. Isa yan sa mga pagpilinan na gagawin. Host nga pala tayo next year. So anong oras pupunta? Kaya pala kahit umuulan-ulan may pailaw-ilaw kagabi. Ayan, tinetesting yata mga ilaw-ilaw dyan sa PICC. Lakay, imagine mo naman, 50th anniversary na ng PICC sa susunod na taon. 50th anniversary na. Yes, Lakay. Ayan, buti pa. 1976 pa pala yan itinayo. Buti pa ang renovation ng PICC, ang bilis-bilis. Pero ang paggawa ng kalsada diyan sa may EDSA, sobrang tagal. Hindi na natapos. Last year pa yan. Nakakaloka. Secretary Vince Dizon, ayan ito si Secretary Bunoan. Last year pa yan, di matapos-tapos. Ayan, yung mga natatraffic sa EDSA ngayon, magandang umaga po sa inyo, ha? Ba yan, Papamura. Kasi natatraffic na hindi mas matagal pa. Boulevard, Lakay. Mas matagal pa ang Lakay. Tapos tatapalan lang ng steel plate. Tapos nakakasira na sa sasakyan yun, Lakay. Gulong Ay, Secretary Vince Dizon, hindi natapos. Buti pa yung isang barangay dun sa Porac, Pampanga. Ayan, napasemento buong barangay. Ang ganda pa. Secretary Bunoan pa ang nag-ribbon cutting doon. Ayan. Pagkatapos itong kakapirasong repair ng kalsada diyan sa Guadalupe, mahaibigan. Hindi matapos-tapos. Ayan, sino ba ang NCR director ngayon ng DPWH? Palitan mo na ngayon sa Vince Dizon. Kasi daming area dito, pangit ng daan, hindi naman bubungkalin, hindi naman sira, tapos hindi tatapusin. Ayan.
Okay, let's. So, Ano bang ginagawa ngayon lakay? Inuuna kasi yung flood control eh. Papamura ka na lang eh. Billion-billion yung ginagawa sa flood control. Etong kakaperasong repair dyan sa EDSA Guadalupe, hindi maayos-ayos. Nag-anniversary na. Okay, sige. Miss Let, anong oras yan? 6 o'clock? Gabi ba o hapon? Dapat hapon lakay, mamayang hapon. Dapat medyo madilim para kita yung magandang ilaw ng PICC. Mukhang aabuti ng dilim lakay kasi alas 5 yung start nung event. Ayan. Pero at pakisabi kay Leta, pakisabi kay Pangulong BBM at saka si Madam First Lady, baka pwedeng bumati ng Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday, Miss Let. Wala pa nagbre-breakfast dito, Let. Bukas pala ang birthday mo dahil dyan, magpakain ka daw sa New Center. Birthday, ako pala. Ikaw yun. Hindi niya na-gets. Oo, kaya dito, dapat di kumakain dito, hinihintay yung paalmusal mo. Okay. Bukas pa lakay. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Leta, mula sa Abay. 27 ka na bukas. Oo, 27 pa lang yan si Miss Let. 28. 28 na pala. 27, 13 years ago. Nag-compute ka pa. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Miss Let. Maraming salamat, lakay at Sister El. Balik sa inyo. Daming bayan. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Standby, Raymond at Paas. Abay mula sa Senado. Ba't ang iinit ng mga taga-Senado ngayon? Ano? Hindi naman mainit ang panahon. In fact, paulan-ulan pa nga. May hangover yata sa Dicorc eh. Galing doon? Ayan kasi painom-inom kayo sa Kaya Dicorc. Kaya pala kayong iba, bumibili ng milyon-milyon na halaga ng ano. Yes, Dicorc. Diyan ang lutuan. Hindi pala nila alam kung ano gagawin sa pera nila kasi. Ito ang kung yung mga kontraktor ay sa Pegasus. Yung mga elite na mga bilyones ang pinag-uusapan diyan kasama ng mga kontraktor diyan na nagreregalo ng red wine na nagkakahalaga ng 1 milyon sa mga ilang mambabatas natin, Sister El. Dicorc po, mga kaibigan, ang diyan, ang venue. Ayan. Parang Pegasus din, may private room. Hindi ako makarelate talaga. Oo nga, pero dapat sama mo ko doon minsan. Saan, sa Pegasus? Para lang makita ko. Masama ba? Pagka minsan gusto mo lang din, para maging socially aware ka lakay. Ewan ko ba, Romel, ba't di mo sinaba kasi sa police beat ito? Dapat pinadaan mo sa police beat ito eh. Hindi naman ako papasok sa Pegasus kahit mag-police beat ako. Pagka police beat ka, yan ang mga baptism of fire sa mga lady reporter, Sister Ella. Kung saan dinadala ang mga yan, para makuha ng mga ang pina-experience sa akin, lakay, Bulkang Taal eh. Bulkang Taal ba? Ayan. Yan po, mahabigan, lutuan. Sino ba yung Maynard Ngu. Ayan. Yan daw pala may-ari ng nabanggit siya. May-ari ng Dicorc. Ayan. Sobrang yaman niya lakay. Membership pero dyan. Nabanggit siya doon sa hearing. Kung gusto mo mapunta doon, kailangan mag-member ka. Ayan. Magkano membership fee, lakay? James Kumar. Ayan, Parekoy. Magkano membership fee? Ito hari ng mga Bombay dito. King of the Indians. Ayan, James Kumar. Magkano ang membership fee sa Dicorc? Mukhang mahal dyan, lakay. Pagka ganyan ng mga high-end na talaga yan. Mga ganyan eh. Sabi na ating bubit, kung may gusto ka kay Senator Cheese, ayan, punto ka lang sa Dicorc. Ayun, doon mo matatagpuan yan. Daming sabi dito lakay, alibangbang. Ano yung alibangbang lakay?
Libang-bang lang. Yan ang beer house, Sister El, nung araw dyan sa Cubao na gabi-gabi may nasasaksak. Ay, Diyos ko, nakakatakot na magpunta doon. Alibang-bang. At saka Grand Inihaw. Parang malapit maging sa Lagubang. At saka sa Grand Inihaw sa Welcome Rotonda. Ay, nakatalaga. Kayo tawa kayo ng tawa dyan. Nakarelate kayo, ha? Ayan, Kuyang Dado Mel Grito, ha? Ayan, pag mga pa-Friday na night na, no? Ayan, Ricky Ileto. Ayan, weekend hangout. At yun sa Maniego, ha? Ayan, nakarelate kayo sa Alibang-bang, ha? Ayan, meron pang Takusa sa Cubao, Ayan. Takusa? Kulit naman ang pangalan nyo kaya. Parang takot sa asawa yun. Yan ang lugar na hindi makalimutan na isa natin engineer dito, si Bakit? Peter Punsalan. Ayan. Bakit? Ano meron dyan? Ito sila kayo, ikaw lang nakaka-relate, nakaka-asar ka. Mga technician dito nakaka-relate, ha? Mamaya ko ikukwento off the air dahil pang off the air lang yan. Okay. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond Dadpaa, si standby man ang Milky Regunan. Ay, nako talaga mga kuyang, mga ating. Sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class, ha? Si PJ Romy Barsan, nakaka-relate din, ha? At saka si Kuyang Ador Andrada. Gamot sa high blood yan, world class. Gamot sa high sugar, abay Justice Danton Becer, world class yan. At gamot sa high cholesterol, world class yan, Justice De Quiros. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay kilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Bagal mo na naman. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. Oras, Sister L. Bagal-bagal. Ayan. 9:02, nagtimpla ko ng kape. Kanina ka pa nagtitimpla ng kape. Hindi ko nga natimpla kanina kasi nag-intro ka na. Jim's Coffee ba yan? Sa bagay, amoy ko pa lang Jim's Coffee yan. Ayan. Gusto ko yung white coffee lang. Ayan. O kaya baka naman coffee drop yan. Ayan. Kung magpapadala, why not? Magandang umaga po at teka muna, sandali lang mga Brad, Raymond Dadpaas. Ba't ba mainit ang ulo ni former Senate President Chis Escudero kahapon, ha? Ayan, abay, mainit kay former Speaker. Ayan. Pero may exciting akong balita para sa inyo, mga kuyang, mga ating. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili na especially Mark Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products at kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At malay nyo, kayo na ang manalo. Kaya paalala po ng Mega Sardines, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ito na po, mga bigan. May nanalo na Sister L ng katulad ng kotse mong Toyota Race. Ay, wow! Congratulations kay Daisy Sobrevega ng New Lucena, Iloilo. Aba! Winner Layo, ng Toyota Race from Toyota Alabang. At congratulations din kay Nur Aini Saharani Usni. Siya naman ay nanalo ng 1 million pesos mula sa Zamboanga City. Ayan. O ano pa hinihintay nyo? Sali na. Ayan. Ako po si Deo Macalma, nagsasabi na sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan
with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Mama Glory. Good morning. Kumusta yung lover boy, si Bossing Mike De Jesus? Daming bayan. Alam mo itong si vocalist na si Madam Miss Universe. Ayan. Ang love relationship daw nila ay active. Basta happy siya, lakay. Ayan. Dami mo namin sinasabi. Basta ang gusto ni Madam Miss Universe, ayan, para kay Bossing Mike, ang presidente ng Development Bank of the Philippines, DBP, Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ay, Manong Johnny, good morning. Pero sandali lamang, Sister L, at kahapon pa sila naghihintay. Di natin nabati kahapon. Ayan. Sino-sino yung lakay? Abay, from Iloilo man to. Ayan. Iloilo man to. Sino mang Ayan. Oo. Magpakain unsa man dong. Unsa Bisaya man yan, day. Ayan. Ano ba tawad ba yung Ilonggo? Ay, Hiligay. Iba kasi lakay Hiligay nun. Tsaka, ay may iba pa. Ayan. Alam mo, hindi ka naman Ilonggo, Marbacani, Ilocano ka eh. Ayan. Happy birthday, Kuyang Pastmaster Mar Berson Hiz ng Most Worshipful Ricardo Galvez Masonic Class number 229. Binabati ni ating Jet, dyan sa Iloilo City. Happy birthday. Alam ba tayong molo dyan at saka yung Lapas Batchoy? Sarap niyan, ha? At happy wedding anniversary kay ating Emmy and Kuya Saldi Responso. Wow, 14th wedding anniversary. Ayan. At happy birthday din kay kay Kuyang Captain Mike Heniston, Kuyang J. Pumar, Kuyang Ernie Enriquez ng TM Masonic Lodge 136 mula kay Worshipful Master Alcaraz, ayan, Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden Attorney Jana Fama. Happy birthday din kay Kuyang Major Jason Marmol from Kuya Manny Noora at Kuyang Ben Padua at ating Tess Pahutagana, ha? Happy birthday. Layo naman ang nagpapabati from Abu Dhabi with love. Abu Dhabi. Yes, nanood sila sa atin ngayon from Abu Dhabi with love mula sa kanyang mga anak at binabati ni Bishop Ephraim Pahutagana. Lakay ito nakikinig sa atin, nakikinig sa radyo sa kanyang sasakyan mula dyan sa Lawag City, Ilocos Norte, si Brian Benito. Ayan. Happy listening sa'yo. Nakikinig siya lakay sa sasakyan. Ayan. At ikaw talaga, Ricky Eleto, nagpupunta ka pala sa saan? Hindi mo kami isinasama ni Florante, ha? Pumupunta ba dyan si COS? Naku, hindi man lang nagyayaya. Kumusta si James Kubar, Ricky? Ayan, mareho ba siyang red wine na made in India? Ayan. Anong lasa nun lakay? Nakatikim ka na? Masarap din. Ayan. Pero ginawa yun gamit paa. Charot! Ayaw ng mga Indian community ng ganyan. Ayan. Hindi, meron kasi lakay ngayon. Kilala mo ba yung si Mekos Mekos? Yung vlogger. May vlogger na ganun. Pero Indian siya lakay. Ganun Indian ba? Siya. Kung anong mga video reacts ang ginagawa niya. Kaya ako nakilala si James Kumar nung uso ng mga kidnapan ng Mabumbay. Ayan. Nanay niya kinidnap ito eh. Talaga lakay. Anong taon yan lakay? Mga 1990s pa? 80s? Hindi naman. Andito ka na 2000 mga 1995 siguro. Wala pa ako nun. Ikaw naman eh. At 2010 siguro. Mga 2010. 2010 college pa ako nun. Ayan, humingi sa atin ng tulong to nung araw. Pero naman na kayo kasi na-rescue naman. May mga faction na mga Bumbay, nagpapatayan sila, nagkikidnapan nung araw. Parang Chinese pala sila lakay. Di ba yung mga Chinese recently, mga pogo-pogo sila. Ayan. Anyway. History. Happy birthday din kay Noble Mayor Lawrence sa Francia. Noble Mayor. Ayan. Pinabati ka, Nobs, ng mga nobilities ng Katimbugan Shrine Club. Of course, wala kay Noble President Ronald Yulo. Happy birthday pa kay Kuyang Marby Hiz. Ayan.
Kuyang Boyeta Lanto, Nobs Eduardo Sevilla, Kuyang Odin Olivares, Kuyang Ermi Tambalong. Aba, magpapabarik ito dyan sa Batangas Ayan, sa JP Laurel Lodge. Kuyang Ronnie Parse at Noble Harry Messina. Ayan. At, nga pala 8th death anniversary para ni parang Joe Tarok ngayon, Sister L. Mismo lang kayo. Ayan, 8 years na. Ayan, kumusta na parang Joe? Ayan, kailan ka magre-report? Ayan. May news center na yata sa Heaven Lakay. Ganun ba pala? Marami na sila nandun Kompleto na sila. Ayan. May news director, station manager. Ayan. At pinapabot natin sa mga mga brethren si Kuyang Berosiful Sabino Deliso drop his working tools. Ayan, ng Magat Masonic Class number 86 o 68 dyan sa Nueva Vizcaya at ipinapaalam sa kanyang mga kaibigan ang mga brethren na ang libing ni Berosiful Sabino Deliso ay sa October 2. Ayan. Teka, ano ba ito? Ba't nakalagay dito Kuyang Rodan Deliso October 2 pero Wednesday October 2 Huwebes Ayan. Huwebes. Ayan. Anyway, basta October 2 po. Ayan. Sabi ni Kuyang Rodan Deliso. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Sabino Deliso ng Magat Masonic Lodge number 68. Huwebes ngayon Lakay. Daming bayan. Samantala, dumako na tayo sa mga mainit na report. Ayan, grabe Ang mga banat ni Senator, nga pala, mainit din ang ulo ni Senator Marcoleta kahapon. Lakay. Napanood mo ba yung video na sinend ko sa'yo? Hindi ko yung nag-trending, Lakay. Interview niya. Hindi ko pa yata nabasa. May interview siya Nakita na panood. Na tinawag niyang tanga yung isang yung reporter. Black timer pala yung Lakay hindi pala yun mismo doon sa di pa niya pala nababa yung telepono. Ano lutong sabi niya? Ito ba yung kinukento ng 2x2 kanina? May pahabol DANJA. Sabi niyo, isa narinig namin yun Mga banat ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, ipinagkibit balikat lamang ni Senator Panfilo Ping Lacson. Ayan. Ano kasi, Ayan. Nagpapalusot tuloy. Nagpapalusot ba ng witness? Ano ba talaga? Kuya, ayan. Ayan, Raymond, ba't ba ang iinit ng ulo ng mga senador ngayon dyan? Ayan, kung si Joel Villanueva, ayan, chill lang. Senator Jinggoy, maintindihan ba natin mainit ang ulo yan? Pero parang hindi ko nga naririnig si Senator Villanueva Lakay Hindi, mainit din ang ulo. Mainit ba? Natapos na kasi siya mag-rant dati nung nakaraan. Lately, hindi siya nagsasalita masyado. Pati si Daddy, mainit din ang ulo. Congressman Brother Eddie Villanueva, ayan ang JIL. Pero alamin natin ang latest mula sa Senado. Brad, alis number 28. Daming balita rito. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Sister L, pananahimik lamang ang tanging tugon ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson sa mga banat ni Senator Rodante Marcoleta sa pamamaraan ng kanilang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Pawang sa social media lang naglalabas ng pahayag si Lacson bagamat wala itong binabanggit kung sino ang kanyang pinapasaringan. Si Marcoleta ay nag-deliver ng privilege speech kahapon at tahasang binatikos ang mga pasaring sa kanya ni Lacson. Ipinagtanggol nito ang sarili sa pagdala niya sa hearing ng walang paabiso kay Sergeant Orly Gutesa. Para sa kanya, si Gutesa ay isang credible witness. Matapos isiwalat na siya umano ay nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Apo Bicol Party List Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Makikita sa social media post sa Twitter o ngayon ay ex ni Senador Lacson kahapon na to quote, "A wise man once taught me the best response to nonsense is silence." Raymond, ay nasundan pa ito ng isang post sa Twitter, Mayor. Will you repeat it again for the second time once more? Ayan. Ganda yan. Take 2. Ayan. Ito kahapon ito, Mayor, pero may kasunod pa. "A wise man once taught me
the best response to nonsense is silence. Parang sinasabing, ba't ako pumapatol dyan? Hindi ako magpapababa ng level. Mga tipong ganun ba? Ayan. Okay, proceed. Ito malupit ngayong umaga, Mayor. Meron na naman. Oh? There is a saying, the loudest in the room is the weakest. parang yung maingay na lata. Walang laman. Walang laman. He is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image through noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Yan, yung mga dalawang magkasunod, Mayor, na banat sa kanya. Banat ngayon ni Senator Ping Lacson, walang pinangalanan. Pasaring ba kay Senator Marcoleta yan? Obvious ba? Hindi naman pwedeng ilayo, Mayor, dahil ang maganda kasi dito kahapon, Mayor, habang nagdi-deliver ng kanyang privilege speech si Senator Marcoleta, ang presiding officer ay si Senator Ping. Dahil mukhang may bisita yata o may kausap itong si Senate President Tito Soto, kaya ang umakyat muna na nag-preside ay si Senator Ping Lacson. So nag-deliver, pinabayaan lang na nag-deliver itong si Senator Marcoleta. O nga pala, hindi ko napanood kasi, Raymond, habang bumabanat si Senator Marcoleta kay Senator Ping, ang chairman ng Blue Ribbon, ano ang facial reaction ng Senator Ping na harap-harapan? Face to face, ika nga. Hindi ba napapakamot ng ulo? Hindi ba napapangiwi ang Senator Ping Lacson? Alam mo man, yun ang kagandaan kay Senator Ping, sanay na sa ganyan. Wala, parang chill lang siya. Chill lang habang yung kaharap niya kung ano-ano ang mga pinupukol sa kanya. Chill lang habang siya ang nagpe-preside ng session kahapon, Mayor. Dahil yung maririnig mo nga dito mukhang kumbaga para bang yung sa classroom maingay yung bata kapag nandun yung magulang. Si Vice President oo nga pala, kaya pala may mga narinig ko dyan na pasiklab kasi andyan si BP Sara. Ang kanilang pala yun. Dahil kami rin nagtataka kahapon, napakabilis na approve yung budget ng OVP. Tapos after ng press con namin, akala namin aalis na. Yung pala nag-ikot sa opisina ng mga kakampi dito sa Senado. Pinasyalan niya halos lahat yung mga kakampi at pati kila Senator Joel, Senator Jinggoy, pinuntahan din ni VP Sara at umattend personally, humarap doon sa session. Kaya habang siya ay nagdi-deliver at inuupakan ni Senator Chis Escudero si dating Speaker Martin Romualdez ay kaharap itong Vice President Sara Duterte. Nasa plenary. Umabot doon sa privilege speech naman ni Senador Dante Marcoleta na binabatikos naman yung sistema ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na yung kanyang pagdadala nga doon kay Sergeant Gutesa na sa kanyang paniniwala daw ay isang credible witness. Parang mo naman sinasabi, Raymond, na si Senator Chis at Senator Marcoleta ay nagpasiklab kay VP Sara. Ganun ba ang dating? Yung mga maririnig mo naman talaga dito, hindi naman galing sa amin, pero maglibot-libot ka lang dito sa gallery, maririnig mo na yung mga bulungan na gano'n. Yung dami ng time narinig, ayoko lang banggitin sa ere, baka sabihin nila ako nagsabi na baka masabihan din ako ng TAN-GA, mahirap na. Baka maban ka dyan, sige ka. Si ba rin na TAN-GA ni Marcoleta? Sino ba yan? Si okay lang banggitin natin? Black time ng yun? Abante Radio. Abante Radio. Black time. Okay. Ray Marfil. Yung di ba kasama sa Billionaire News Group yun. Yung kanilang, yung radio program nila kahapon. Ang pinagtalunan nila tungkol dyan sa directorship ng isang
insurance company na kapag independent director daw ka daw wala kang kinalaman doon sa kumpanya. Okay. Sino-sino pa ang nag-donate na nag-willing na magdagdag ng budget sa OVP mula sa kanilang budget? Ayan, si Senator Jinggoy, Senator Bongo, sino pa yung ilang senador na willing daw na magdagdag ng budget sa OVP, Raymond? Sila yung si Senator Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Dahil siya yan. Actually siya nga lang yung nakapagtapos ng pagtatanong nung una nagpag-present dahil nung dumating ang susunod sana na sasalita ay si Senator Bongo, sumingit na si Senator Mig Subiri. At sabi niya, ba't niya pa natin pinatatagal ito? It's part of our courtesy na hindi naman dapat nagtatagal ang budget ng Vice President. Lalo na at wala na nga yung mga controversial mayor na gaya ng mga past few years na may CIF o yung confidential fund. Wala naman ito. Kumbaga ito lang yung talagang pang maintenance para lang tumakbo ang isang opisina. Kaya't minadali nilang inaprobahan na more than 903 million yung budget ng OVP para sa susunod na taon. Bakit niya sa Senado dinadagdagan ng budget ng OVP sa Kongreso binabawasan? Hindi. Kasi naman siyempre maintindihan mo naman dito, Mayor, iba yung dynamics dito kaysa doon sa House of Representatives. Pero inamin din na kagandahan din naman, Mayor, in fairness naman kay Vice President Sara, doon sa inyaming news conference, na sabi niya, hindi namin, kumbaga, nag-usap-usap daw sila sa OVP, siguro yung mga staff din niya, na kumbaga kung ano yung i-maintain lang nila yung existing na program, okay na sa kanila yon. Huwag nang mag-isip na magdadagdag ng kung ano-ano pa, dahil kahit na ilagay daw nila yon sa budget nila, sigurado din naman na hindi ibibigay, ba't ka pa magpapagod? So yun lang ang kanilang napagdesisyonan na kung ano yung existing program, ay yun na lang ang pondohan at binibigay naman ng Department of Budget and Management. O nga pala, Raymond, ayan, given na yon na ang presidential candidate na oposisyon sa darating na eleksyon ay si VP Sara. Diyan sa Senado, sino ba maugong na pwedeng tumakbo bilang presidente? Marami sila, Mayor. Marami sila. Marami. Yung isa nag-slow down, nag-slide down na ng VP. Ayan. Si Senator Cheese. Wala pa naman. Napag-uusapan lang naman. Mga ugong-ugong. Usap-usapan lang. Kwento lang. Malayo pa naman ang 2028 pero daig daw na maagap ang masipag. Okay. Oo naman, lalo na kung marami kang insertion, malaking bagay para correction please, amendment. Amendment. Actually, yun naman daw ang original na actually, ang legal na term, Mayor, sa legislation, amendment. Kaya lang, sabi ni Senator Ping, nung inabuso, naging insertion. Yun naging problema doon. Dahil kung amendment lang, wala namang problema dahil kahit na sino ay titingnan nga yung record dito, lumalabas mo yun, lahat nga sila may amendment. Pero at least kayong iba, kumbaga para bang may resibo na, ito, nagbigay ako ng 100 million sa isang LGU na ganito, at may resibo. Yung kasing iba, Mayor, talagang gaya nung ginawa doon sa Bulacan First Engineering District, wala nakitang, yun yung term ni Presidente na guni-guni. Kaya yun, sumabit yung iba. Ayan, nadamay. Basta kay Senator Lito-Lito, lapid-lapid, mas gusto niya ang insertion. Ayan, mas madaling intindihin. Maraming salamat, Raymond. Minsan nga dito, yun yung di ba, katwiran ni Senator Lapid, tahimik ka lang kaysa magbida-bida ka dyan, sabit ka naman. Mahirap yun. No talk, no mistake. Kaya pala nag-iingay yung iba, yung pala, may sabit. Ayun, meron din pala. Kaya pala nag-iingay, inuunahan, kunyari.
Ayun ang mga usap-usapan dito, Mayor. Pero mukhang parang malalo pang lalalim pa at parang yun ang medyo yan ang sinasabi rin mo na yung unang pumutak siyang umutot, ganun. Kala ko ng itlog kasi manok. Okay nga, Rod. Bayan. Mula dito sa Senado, ngayon, Mayor, ay nagsimula na yung nandito yung mga opisyal ng National Security Council, sila Secretary Ed Año, si National Intelligence Coordinating Agency, Secretary De Leon, at yung iba pang opisyal ng NICA, NSC, Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board, dahil sasalang sila sa budget deliberation ngayong umaga. Pero yung alam namin yung NSC at saka NICA ay i-close door ito. Ang chairman doon ay Senator Bato de la Rosa. Baka i-close door ito dahil medyo sensitibo yung mga usapin ngayon. Lalong-lalo na ngayon, Mayor, dito sa NSC at saka NICA, lalong-lalo na nga yung mga term na ginagamit ngayon, supposedly ay unstable. Ayan. Ang kung ang pagbabatayan ay yung statement, yung mga hanay ng nasa oposisyon. Sino ang NSC chairman? Si Secretary Año, di ba? At sa NICA, General De Leon. Dick De Leon. General Dick De Leon. Dick De Leon. Ayan. Ayan. Sila yung nakita namin dito sa loob kanina. Kausap ni Senator Sherwin Gatchalian. Pagkatapos nila, susunod naman yung PIDEA at saka Dangerous Drugs Board. Itong si Secretary Año at General Secretary, ano ba rango ni Secretary General De Leon? Dick De Leon. Sila ang dapat magsabi dun sa tamang sumagot dun sa sinabi ni VP Sara na unstable ang Marcos administration. Sila ang nakakaalam sa NICA at NSC niyan. Maganda sana, yun ang mabantayan namin mamaya kung pagkatapos ng budget hearing nila at makakausap natin itong dalawa. Parang ang head yata ng NICA, ang term nila, Mayor, Director General. Director General. Ang rangko. Kaya kasi yung may mga nakita ko, mga Deputy Director General. Si Director General, si retired General Ricardo Dick De Leon. Okay, yan ang sitwasyon mula dito sa Senado. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advaz. Gusto ko mga coach ni Senator Ping. Yung kanyang mga pinopost lakay sa kanyang X account. Abangan naman natin ang quote ni Senator Marcoleta. Ang magiging kasagutan. Ayan. Okay, mga coach, mga ano tayo dyan, may aral kumbaga. Yes, so medyo deep kasi lakay yan may yung meaning, di ba? Parang hindi siya direct to the point. Pero yung ibig sabihin, kapag katinamaan ka, masakit. Ay, ayan, parang may pagka-poetic nga. Daming bayan. Pero Lakay, puntahan muna natin Lakay. Pero balikan natin si Ruel Saldico. Yes, Sandali lang mga Ruel Saldico, baka wala tayong bonus dito. Gagalit na si Het, ha? Ayan na. Pero sa loob ng ilang dekada mga kuyang ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho, pagbabalita. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagdadaging mga ating full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag po nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan, Boy Gonzales, standby Ruel Saldico. Oras, Sister L. It's 9:29. Kung balitaan
nanawagan ng mga residente na ayusin yung yung landfill pa rin ito, Lakay. Nako. Basurahan dyan sa may Porac, Pampanga. Ayan. Hanggang ngayon ba, Lakay, hindi pa rin yan nasusolusyonan? Hindi pa na-aksyonan at tuwing parang flood control lang. Ayan. Tuwing uulan? Tuwing uulan, babaha, naalala sila. Ayan. Parang ganun din sa Porac, Pampanga. Ha? Pero ito, Lakay, hazardous to kasi yung health ng mga nakatira doon sa syempre area. Naman. Lalo na basura yan, Lakay. At saka may mga basurang yung mga medical? Oo, yung mga delikado yun, di ba? Oo, Lakay, kasi yan of course waste, nandiyan na lahat ng virus. Ayan, sinabi yun. Kaya tinatawagan si Mayor Kapil. Ayan, ayos po yan Mayor Mekene Abine. Ayan. Itong Eco Protect Landfill. Yes. Nasa ilog pa naman yan. Ayan, anong river yan? Ayan, Dapat dito, Lakay, magkaroon na to ng cease and desist order. Ayan, patigil na nila, wag na doon. Ba't wala tayong yung incinerator yata, yung sinusunog na nako-convert pa sa yan? Yung pwedeng i-convert parang renewable, Lakay? Energy? Oo. Parang may mga ganun na, Lakay hindi ko lang sure, pero parang may nabasa ako before na may gano'n na dito sa Pilipinas. Yung iba kasi ayaw, mahal daw pero kung kinakailangan naman natin yan, nako-convert pa nga sa energy, bakit ayaw ninyo? Ha? Medyo mahal lang siguro. Sige, dumako muna tayo sa Masbate, Sister El. Papuntahan nga muna natin, Lakay, ang bayan ng Mobo dyan sa Masbate dahil ito ay lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyong Opong at ang kabilang, Lakay, sa pinaka-apektado ngayon, Lakay, ay ang ating mga mangingisda. Teka, baha din ba sa Masbate? Baka mag-report si Roel Saldico. Hanggang liig ulit. Hanggang liig ulit ang baha. Mukhang hindi na bahala kaya. At nandiyan na ang ating kasamahan, si Manoy Roel Saldico, RH18. Manoy Roel. Manoy. Yes, Mayor Lakay at Sister El, dito tayo ngayon sa Barangay Pabrika sa bayan ng Mubo, Dalawigan ng Masbate, kung saan ay sa update natin ngayon mula naman sa PDRMO ng Masbate ay mayroong siyam na mga casualty at ang isa dito na latest ay yung isang sundalo na nahulugan ng sanga ng kahoy na tumutulong nung nakaraang araw at patay yung isang sundalo. At meron ding 16 na mga sugatan dito sa lalawigan ng Masbate. Samantala, Mayor Lakay at Sister El, itong nakikita natin ngayon na background natin ngayon, ito yung area na kung saan yung dampa sa pabrika. Ang kwento dito, Mayor Lakay at Sister El, ito yung mga mangisda nung panahon after yung 4 na taon ay nag-illegal fishing sila at inipon ng LGU ni Mayor Donay Salvacion na magkaroon ng kooperatiba. Kumbaga yung mga kinukuha nilang huli nilang mga isda at iba pang mga seafoods ay dito niluto at ginadayo mula pa sa Cebu, mula pa sa ibang lugar. At ito yung area na ito. Kung makita natin sa screen, yung dating lugar na napakaganda ay area na ito noong ano pa ito, nakatayo pa ang dampa sa pabrika. So ito yung ating pakipagpanayamdaman. Kaya may panawagan ang ang manager na si Sir Romeo Gabriel. Sir, panawagan niyo po para mabuo uli yung kooperatiba ninyo ng mga mangisda na dati ay nung panahon daw nag-illegal sila, ngayon na maganda na ang pero bagsak na dahil nga sa epekto ng bagyo. Panawagan niyo po. Magandang umaga po sa Sir Gio. Good morning, Kuya Romy. Ang General Manager ng Dampa sa Pabrika. Nanawagan po at nagmamakawa sa national government na matulungan po kami kasi sa ngayon po yung mga member dito walang hanap buhay. Basta po ang operasyon namin. Kaya ako po 10 ng aking mga kasama nananawagan sa national government na mabigyan kami ng tulong. Mayor Lakay, Sister El, may tanong kay Sir Romeo. Ayan, nahaya mo Kuya Romy. Teka muna, dyan muna sa Masbate. Anong sabi ni Governor Ko at si Congressman Ko? Ayan, Ko ang governor, tsaka ano dyan, nalapit na ba sila Kuya Romy? Sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na tulong mula sa
province po, wala pa. Wala pa. Siguro dyan muna tayo manawagan and at the same time pwede nating ilapit sa Department of Agriculture kay Secretary Kiko Laurel, Chu Laurel, Kuya Romy. Andiyan naman si Manoy Ruel, so ilapit na natin diretso sa gobernador. Through DA dyan sa Masbate siguro, ayan. Para mabigyan sila ng tulong. At may follow up natin sa DA office dito sa Quezon City. Ayan. Okay, Kuya, so paano ngayon? Wala kayong hanap buhay ngayon? Opo, talagang wala. Stop ngayon. Pati yung mga mangingisda po na binibili namin dati, ngayon wala na muna. Stop muna po. Paano yung mga huli ng ating mga mangingisda dyan? Saan sila nagbebenta ngayon? Sa ngayon po talagang apektado, sir, kasi yung mangingisda stop din kasi walang yelo. Wala kami dito may yelo ngayon, kaya wala palang kuryente. So hindi po kayo nakakapangisda as of now hanggang ngayon po? Walang Opo, kuryente. hindi po talaga. Walang yelo, walang ice. Kasi walang kuryente. Ayan na. Sige Kuya, ipapanawagan natin sa ano yan, sa kay Governor. Sinong Governor dyan? Manoy? Governor Richard Co. Anak ni dating Antonio Co. Pero ang ko niya, KHO, hindi yung Saldi ko. KHO ko. KHO. KHO. Anak so, panawagan niyo po, Sir Romeo. Nananawagan po ako sa provincial government po na CDA. Sa DOLE po. Sa DA na matulungan po kami kasi talagang apektado yung empleyado po. Ngayon wala muna sahod kasi walang operasyon. Okay, sige Kuya. At pwede na magamit siguro niya ng yung calamity fund, Sister El, di ba? Nag-declare na ba? Nagdeklarado ng state of calamity ang Masbate Lakay ganun ba? O di dapat dapat ano na yung mga funds na kailangan. Ma-disburse na ma-release. At manawagan na rin tayo sa DSWD. Ayan, kay Secretary Rex Gatchalian. Okay nga Rod Manoy. Ayan, Diyos mabalos. Kuya. Ayan, ingat po kayo. Mula dito, Sister El, Mayor Lakaya sa Barangay Pabrika sa bayan ng Mubo, lalawigan ng Masbate, patuloy tayo nag-iikot para naman sa pagtutok natin sa mga apektado ng bagyong Siopong dito sa Masbate. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakay ang governor pala nila ngayon ay anak ng former governor. Si Richard Co na ang governor ngayon, anak ni Antonio Co. Yes. Graduate na ba si Governor Antonio Co, yung tatay? Mukha Lakay kasi siya na ang bagong governor. Sinong congressman naman? Yung congressman, Lakay, double check ko. Co din yan Ayan. Alam mo yan, mga Masbate, ano yan tawag nito? Depende lang. Ilang distrito ba ang Masbate la? Ay, yung isa Lakay. Classmate, Boy Pekson. Ayan, alam ko isang distrito lang isang distrito lang ba ang Masbate? Mukhang, kasi may second district na lumalabas Lakay First, second, so, ayan. Alamin natin mamaya Lakay. May second district din. Di tanong natin kay Madam Maloli Espinosa. Hindi ko ang kabisado ko kasi Lakay sa amin, Albay Ay, ito Lakay, mayroon dito. Ito ay First District Congressman Maria Vida Bravo. Second District Congressman Elisa Co. At Third District Congressman Scott Davis Lanete. Ayan. Tatlong distrito pala ang Masbate. Pero parang matagal na to Lakay Hindi ko alam kung sino na ang yung latest. Pero happy birthday din kay Ruth Abaw. Birthday pa ni Pangga ngayon, ha? Ayan, na habang tumatanda, lalong bumabata. Sana all! Yung habang nagkakaedad, mas lalong, may ganun Lakay Ba't kaya ganun yung mga tao? Ewan ko ba nung si Ruth Abaw. Ayan. At Maring Raquel Montesa, happy birthday! Ay, Tita Raquel! Dinabati ni parang Juno Soler from LA with Love. At ngayon naman po ang 8th death anniversary. Ating kasama nga parang Joe Taruk. Ayan. So, tatlong district ang ang Masbate, sabi ni classmate Manny Pekson, ha? Ko ang nakaupo. Ayan, puro ko ang nakaupo.
pati governor and vice governor ko. Okay. Talaga naman iba rin ang Masbate. Iba yung ko. Ayan na. Salko. Ayan na. Saldiko. Ayan. Saldiko. KHO, hindi CO. Ayan. Ko lakay ko. Oo. Yan ang political dynasty. Pero naalala ko yung tatay nitong si Congressman JJ Suarez. Ayan, na nasa... si Congressman Danny Suarez. Ayan. Okay lang na may dynasty. Basta maganda ang pamamahala. Ayan, yung kailangan natin dyan. Kung dynasty pero kung dynasty na naging hanap buhay, yan ang hindi pwede lakay. Ginawang pangkabuhayan showcase. Pagka ganyan, ang hanap buhay ay politika. Hindi na lakay public service yung iba para lang kumita Oras, Sister Ellie. Standby, Manang Milky. It's 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Co-country na ba ang Masbate? Eto lakay, totoo na ito kasi nabanggit natin ang governor nga ay si Richard Co. Ang congressman ng unang distrito ay si Antonio Co. Yung tatay. Ang ikalawang distrito naman lakay ng Masbate, ang congressman dyan si Honorable Elisa Olgas Co. Co din? Yes. Wow. At ang third district lakay, Wilton Tonton Co. Lupit ng dynasty dyan. At yun nga, ang naibalang lakay, ang vice governor nila ngayon ay si Engineer Fernando Talisik. Hindi ko. Pero ang governor ay Richard Co. Ayan. Abogado pala ito lakay, anak ni Antonio Co. Ayan. Sana magandang pamahala nila. Yes, sana. Daming si Pastor Kibuloy na ospital, pero sandali lamang si Manang Milky muna. Alamin naman natin ang latest sa Kamara resignation. Nico, hindi sapat, dapat daw harapin ang mga pananagutan, ayon naman yan kay Congressman Toby Chanco. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, hindi sapat na mag-resign lang sa Kongreso, talang resignation ay hindi accountability. Ayon kay Representative Toby Tiangco ng Navotas, dapat umuwi si Resign Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co dito sa Pilipinas at sagutin lahat ng paratang sa kanya. Sabi ni Tiangco, hindi matatapos ang iskandalong ito sa simpleng resignation at mga statement lang. Mas lalong hindi tamaan niya na siya pa ang magdidikta kung kailan siya uuwi sa ating bansa. Dagdag pa ni Tiangco, may kasong isalampa na sa Independent Committee on Infrastructure, kaya dapat umuwi ng Pilipinas si Co at sagutin lahat ng paratang sa kanya. Si Tiangco ang nagsampa ng ethics complaint kay Co dahil sa alegasyon ng insertions sa 2025 General Appropriations Act nang siya ang chairman ng House Appropriations Committee noong 19 Congress. Tinanggap na kahapon ni House Speaker Faustino D. III ang resignation ni Co. September 29 ang petsa na ibinigay na deadline House Speaker para bumalik siya ng Pilipinas. Sa sulat ni Co kay D, sinabi nito na babalik siya ng Pilipinas sa tamang panahon dahil sa pangamba umano sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasaan daw ngayon si Congressman Co? Nasa Madrid ba o Portugal? Alam mo lang kay kahapon, mga alas 6 na yung press conference ni Speaker D. Wala silang impormasyon, pati doon sa sulat,
3 pages yung kanyang sulat kay Speaker D. Wala rin sinasabi kung nasaan siya. At ang sabi nga niya ay haharapin niya lahat ng alegasyon, babalik siya sa Pilipinas, pero walang petsa kung kailan at wala rin nakalagay kung nasaan siya ngayon. Okay, abangan natin yan. Dahil ang sabi siya daw ay mag-aala General Douglas MacArthur, I shall return. Di nga alam kung kailan. Kung kailan. Hindi natin alam lakay. Paubangan ang susunod na kabanata. Ako si Neil Crigona, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo lakay, nakikita ko sa ating YouTube channel, mukhang marami ang nagagalit. Kanino? Political dynasty, yung binanggit natin. Sa Masbate. Wala daw pag-unlad. Sabi dito, taga dyan ako dati sa Masbate, bata pa lang ako. Ko na ang nakaupo dyan hanggang ngayon ko pa rin. Masbate, walang asenso. Ultimo ospital, walang maayos. Mula kay Jake Alto. Ayan, sa bagay sabi ng isang driver nating napunta sa Masbate, nakalimutan ko anong bayan. Sabi niya, boss, yung kalsada dito sa bayan dito, parang parang kalsada ng mga liblib na barangay sa sa Luzon. Ano ba? Baka katulad lang yan ng kalsada sa amin Kaya apat ba sa inyo rin? Sa amin lakay, sa barangay kasi namin na yun. Loob na ng barangay. Kailangan mapaayos ang kalsada. Lalapit ko yan lakay LGU, baka naman. Di tinatawagan natin wala na si Speaker Romualdez si Speaker Faustino Boji III. Ayan, baka pwedeng mag-insert ng budget para sa development naman sa Masbate. Ayan, at i-monitor din para yung pondo nagagamit. Ayan, tsaka matulungan yung mga dapat tulungan, sektor po ng mga mangingisda dahil yun ang kanilang pangunahing hanap buhay. Tama ka, ang Masbate isa sa mga di natin masasabi neglected dahil may mga budget naman Yes, may budget lakay, pero ang tanong is napupunta ba sa dapat pagpuntahan yun ang tanong dyan. Ayan, kaya yan ang hamon sa mga ayan, na ang tagal ng naglilingkod nga ba? Ayan, ng tama dyan po sa probinsya ng Masbate. Alam ni Madam Maloli Espinosa yan. Hi Madam Maloli, good morning. At good morning kay Bossing Berhel de Dios. Maraming salamat po WTE, ayan, ang kailangan ni na Mayor Kapil, ayan, waste to energy. Ayaw nga WTE, waste to energy. Tama. Sino ba Bossing Berhel ang engineer head ang dapat mga siwa dito? Department of Energy ba o Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources? DNR. Siguro lakay pwedeng sila joint. Diba? Kasi sa proper waste, DNR dapat yan. Kaya lang ayaw daw yata ng ilang LGUs. Ayaw ng proper waste disposal. Kasi may pera sa basura Yung iba nagdadala ng basura. Lakay, alam mo, gusto ko din yung ganon. Yung magdadala ako ng basura. Ilalagay sa Rimowa? Yes, pwede mo ba akong gawing basurera na lang? Kasi masaya yata yung ganon Hinahanap ko rin Paras pala tayo. Gusto mo part-time? Ayan, paging Department of Energy, Secretary, kita mo, Energy, wala kasing ginagawa. Kaya di natin maalala. Sino ba Secretary? Sino nga kasi yung paborito mong Secretary? Si Lutilla na walang ginawa. Wala na siya doon. Ikaw naman, wala na siya doon. At saka DNR, ayan. Wala na siya sa energy, lakay. Napalitan na siya ni Secretary Sharon Green. Ayan, MMDA dahil sa solid waste po sa Metro Manila. Ayan. Pero dapat talaga ang national government baka pwedeng yung WTE palakasin. Ayan, para di nagkaroon ng pollution, ayan, at yung basura natin nako-convert natin to energy. Waste to energy. Daming ano nangyari kay Pastor? Eto lakay, dahil si Pastor Kibuloy muling na ospital dahil naman sa pneumonia. Naku, pag matanda na lakay, madaling kapitan ng pneumonia. Oo. Bata pa si Pastor Kibuloy Medyo matanda na siya tingnan. Matanda na ba? Alamin natin kung nasaan siyang ospital dinala. RH52, Edniel Parosa. Edniel, kumusta na si Kibuloy? Sa
Siya ay ka-4 na beses mula nang maaresto at maikulong mula sa Camp Crame hanggang dito sa may Pasig City. Muling na-ospital ang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang pahayag, kinumpirma ni BJMP spokesperson, Jail Superintendent Jerex Bustinera na nagreklamo ng hirap sa paghinga itong pastor. Magugunitang dati na siyang na-diagnose ng community-acquired pneumonia mula nang maipiit sa Pasig City Jail. Naglabas naman ng approval ang Pasig RTC 159 para sa hospitalization ni Kibuloy mula pa nitong Setyembre 15. Pero ayon kay Bustinera, stable na ang kalagayan ng KOJC head na naharap sa kasong qualified human trafficking. Hindi naman na binanggit Sister L ng BJMP spokesman ang ospital na pinagdalhan kay Kibuloy na dati nang magugunitang isinugod sa Rizal Medical Center bago inilipat sa isang private na pagamutan. Pero sa ngayon, public hospital ang pinagdalhan daw sa leader ng KOJC. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At para kay Pastor Kibuloy, get well soon, Pastor. Ipag-pray over natin siya. Yan. Daming bayan. Si Boy Gonzales. O, teka muna, batiin natin si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Special Envoy on Transnational Crime dyan sa Campo Crame at si Corporal June Blasurca ng Firearms and Explosives Office FEO. Ayan. At binabati rin natin si congratulations din kay Yusek General Charles Calima. Ayan, nanumpa na bilang DPWH Undersecretary for Special Concern. Pagbati mo na kay General James Brillantes. Daming bayan. Si Boy G. Wala sa akin, Lakay. Wala ba sa'yo si Boy G? Boy Gonzales, anong report mo? Wala sa akin. Ayan, tungkol ba kay Yorme? Nasa iyo daw, Lakay sabi ni Don. Wala dito, hinalo-halo mo na, itapon Eto ko na, Lakay. Ito ba yung Federation of Filipino-Chinese? Ayan, nasa ito, Federation of... Wala, Lakay, sa GC ko ito kinuha. Federation of Filipino-Chinese. 5 bagong undersecretary ng DPWH pala. Ayan, mix na sa tungkulin. Yan pala Kayo Lakay Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy G. Lakay, Sister L, nanumpa na sa tungkulin ng 5 bagong undersecretary ng DPWH na ipinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ito ni DPWH Secretary Vince Dizon ang panunumpa sa mga bagong opisyal na sina Ari Perez bilang Undersecretary for Operation in charge of Convergence Project and Technical Services. Arthur Bisnar bilang Undersecretary for Regional Operations, Charles Calima Jr. bilang Undersecretary for Special Concern, Ricardo Bernabe III bilang Undersecretary, Office of the Secretary, at Samuel Rufino Turgano bilang Undersecretary naman for Legal Services. Ayon kay Dizon, ang pagtalaga ng mga bagong opisyal ay bahagi ng pagsigap ng administrasyon na palakasin ang pamala sa malaking infrastruktura at convergence project. Tiyakin ang mas maigpit na pagpatupad ng mga patakaran at agarang tugunan ang mga isyu sa regional at legal operation ng kagawaran. Inaasahan ang bagong hanay ng Undersecretary ay tutulong man upang mas mapabilis ang implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build a Better program ng pamalaan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. At binabati natin si Captain Edgar Durante. Ayan, ang sabi niya, Sister L, ayan, gusto nila yung kay Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Ayan, ano yun? Sila Captain Edgar Durante at Doktora Durante, ayan, gusto rin namin ang insertion kesa sa amendment. Walang masama, basta napupunta po sa mabuti. Ayan, wala pong masama doon. Pero kung mapuwi sa kickback, ayan. May ligayang dala kung maganda ang paggagamitan. Yes, totoo naman yun, Lakay. Nakatulong pa sa kapwa. Yes, ayan. pero kung ibubulsa, wag na. Ay, Daming bayan. Good morning, Captain Ed Durante. Ayan. Samantala, Lakay, ang mag-asawang Diskaya, ang naging controversial nitong weekend matapos mag-finger heart, haharap daw sa Independent Commission for Infrastructure. Ganun yung Lakay. Turo daw yata ni... pag sa Korean kasi, Lakay, ibig sabihin ito, love. Yes. Turo daw yan ni Attorney Cornelio Samaniego
the third. May kakilala ko tawag niya dito. Alam mo kung ano? Dakot ipot daw ito. Pasintabi, baka may kumakain. Pero alamin natin ang report ni RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister El, dumating na dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infra sa Taguig City ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa gitna ng nagpapatuloy nilang investigasyon sa flood control scandal. Naka-bulletproof vest nang dumating si Curly Diskaya dito sa ICI habang wala namang bulletproof vest yung kanyang misis. Ito yung unang pagkakataon, Lakay, Sister El, na haharap ang Diskaya couple dito sa komisyon na 15 araw pa lamang yung pagkakatatag. Kahapon nandito sa ICI si Justice Secretary Boying Remulla at nagsumite siya ng mga affidavit sa komisyon. Hiningan natin siya ng reaksyon sa kontrobersyal na pag-finger heart ni Sara Diskaya at napailing na lamang yung kalihim. Pero tumanggi na siyang magbigay ng komento nang tanungin naman ng media kung maka-aapekto ba yung aksyon ni Sara Diskaya sa kredibilidad niyang maging state witness. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, saan nakatira ngayon si ang mag-asawang Diskaya? Nasa NBI ba? Nasa DOJ? NBI? Kasi naano to, diba, si Curly? Oo, Lakay, na-contempt yung Diskaya couple, cited in contempt ng Senate. So, nandoon yung kanilang custody, Lakay, kung hindi ako nagkakamali. Nasa Senate sila. Oo, at saka Lakay, protected witness pa rin kasi sila. Ang sinasabi nga nung ilang abogado, Lakay, kapag pumasok pa lang sa state witness ng DOJ, doon pa lang mapupunta yung custody ng mga cited in contempt sa Justice Department. Ayan. Okay nga, Rod. Ayan, mukhang masaya naman sila. Hindi hindi malungkot ang mukha. Naka si Carly, ayan, parang nakangiti pa. Hindi naman mukhang haggard. Oo, ma'am. mukhang happy naman, Lakay, at mukhang magana rin naman siyang kumain. No. Nag-trending pa yung coke niya. May coke ba siya? May cokes? Oo. Sino may cokes? Si yung wife. Si Madam Sarah. Ayan. Yung binigyan siya ng coke, gumanon siya. Dumila siya. May coke, tapos may curls, cheese curls. Ayan. Pagkain. Akala ko coke sa hearing yan, Lakay. Sa hearing ba yan? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binabati natin si Kuyang Dong Roque. Ayan. Kasama si Most Possible Roland at Mayor Lenji Paulino dyan sa Olongapo City. Good morning, mga noble sir. Ayan, kay Kuyang Chris Santiago. Ayan. Jonathan Perillo. Ayan, good morning, Kuyang sir. Ayan. At sa PICC, dyan naputulan ng paa si Nonoy Zuniga. Ha? Diyan pala nangyari yan. Diyan pala yung tinatanong ko sa'yo, Lakay. Kasi di ba nanood tayo ng concert ni Marco Sison? Pero sa PICC ito, Sister Ella, nung nagpasabog ng bomba ang Light a Fire Movement. Ayan, so doon pala yung paa niya. Diyan pala naputulan ng pasinonoy niya. Maraming salamat, Dr. Well Aguila. Ayan. At good morning din kay Kuyang Chris Santiago. At Brother Nick de Guzman, Kuyang Aman Tosino, pakibati doon na happy birthday. Si Kuyang Omar Onrade ng Sierra Madre Lads, magpapabarik daw siya At Bes Zamora, ayan, good morning. At classmate Boy Pexon. At yan ang kabuuan natin palatuntunang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. Christmas is just around the corner. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,